So for this content, i-extend natin yung mga tutunan natin for 1D arrays to 2D arrays. Okay? So kung yung 2D array, kung yung 1D array ay in list form, si 2D arrays naman ay in table form. So kung yung data mo ay naka-table, so mas maganda siyang gamitin. So kung na-imagine nyo, yung 2D arrays ay madalas ginagamit sa programming to represent matrices. So kung naalala niyo po yung mga concepts nyo sa matrix, CE24, so pwede nyo magamit yung 2D arrays to represent them sa programming. Okay, so si 2D array, fixed number of components pa din, same as 1D. Yun nga lang, dalawa na yung dimensions natin, dalawa na yung sizes natin, number of rows and number of columns. And lahat pa din ng components ay same data type. Okay? Ang ating declaration syntax ay madadagdagan na ng isa pang size. So, yung first one will represent the rows, number of rows. Yung second ay number of columns. And syempre, dapat pareha silang mag-evaluate to a positive integer. So, kunyari, meron kang nilagay na double sales 10 and 5. So, sabihin, meron kang 10 rows and 5 columns for your 2D array sales. So, paano natin ina-access yung isang element sa 2D array? So, same din ni 1D array, yun nga lang, meron ka pang panibagong index na gagamitin. So, yung first index is the row position, second index is the column position. So, same ni 1D array, nagsa-start yung index sa 0 pa din. So, laging start sa 0. Okay? Ayan. So, syempre dapat positive integer siya. And of course, since nagsa-start siya sa 0, and nag-end sa number of row minus 1 and number of columns minus 1, watch out for out of bounds error. So, kunyari, meron kang sales 5 equals 25.75. So, ang nilalagyan mo ng value na 25.75 ay yung 6th row and 4th column. So, 6th row and 4th column. Now, pwede kaming mag-initialize completely during declaration. So, ang mangyayari nga lang sa loob ng outer curly braces mo, meron ka pang mga parang inner sets of curly braces. So, each of them represents one row. So, ito ay first row, second, third, fourth. Okay? So, kung mapapansin nyo, ang laman ng isang set, dito smaller set, ay tatlo, kasi tatlo yung columns. So, dito sa visualization, yung 2, 3, 1 ay sa first row. So, tatlong columns, 2, 3, and 1. So, and so forth. Pwede ring partial. Okay? So, ito, let's say we have an array 1, 2 rows, 3 columns. So, this initialization is complete. So, complete yan. Pero kapag ganito, babasahin niya ni computer mo as yung first. So, yung first 5 elements, ilalagay niya doon, lalagay niya ng values na 1, 2, 3, 4, 5. Pero since 2D ka nga, so sabihin, sa first row mo, tatlong elements. So, yung first 3, yun yung ilalagay niya sa first row. Then yung mga sumunod, next row na. Pero since kulang ito, dapat 6. So, yung the rest of your elements will be initialized to 0. Okay? Pwede rin ganito, yung parang smaller set inside the outer curly braces. In this case, 1, 2, yun lang yung initialized. 0 is dahil uninitialized yung third element. Sa second row, first element lang yung initialized, the rest ay 0. Okay? Okay. So, yung 2D arrays natin can be processed in 4 ways. So, first is pag single element lang yung pinaprocess mo, just like how you process a single variable, pwede ka rin mag-process ng entire array. So, ito yung katulad ng ginagawa natin sa 1D array. Let's say, ini-initialize mo. Ito yung gumagamit ka ng loops. Okay?
to, let's say, to initialize, to print, etc. Pwede rin naman na per row lang yung processing, finding the largest element, finding the sum. Siyempre, uh, mag, uh, kailangan mo din mag-make use ng loops dito. Okay, kahit column processing, finding the largest element in a column, finding the sum of a column. Okay, so let's have an example. So let's say meron kang declared variables na num row, num columns. So 7 and 6 ang values nila respectively. So kapag ginamit natin yan to indicate the size of a 2D array, so yung array matrix natin will be 7. So to 7 rows and 6 columns. Okay. So pwede kang mag-initialize ng entire array to 0 using this block of code. Now take note, for 1D array, isa lang yung loop natin. Pero for 2D arrays, kailangang nested na yung for loop mo. Meron kang outer, meron kang inner. So in this case, napapansin nyo yung outer loop mo corresponds to the, or nagtataverse siya sa rows. So pansin nyo yung statement dito, nag-start siya sa first row to the last row. Okay? So iniisa-isa niya per row. Tapos sa loob ng outer loop, iniisa-isa naman niya yung per column. Okay? So kung meron ka kunyaring 3x3 na matrix, so dito siya magi-start sa 0th row, 0th column. Tapos pupunta siya sa next, tatapusin niya muna yung buong row bago siya pumunta sa next row. So parang ganyan siya mag-traverse. Okay? So yung mga susunod, printing the entire array. So in this case, meron kang print after the inner loop kasi syempre pag pinrint mo yung first row, dapat yung next row nasa next line na. So kaya may new line character tayo. Okay, pwede kami mag-scanf, huwag kalimutan yung ampersand, summing per row. So ito nagawa na natin to sa 1D array. Pero syempre yung statements natin for 1D array, kailangan mo pa siyang ipasok sa loob ng isang loop that traverses each row. So ginagawa mo tong same set of directions for each row. Sabing by column, baliktad lang, instead na yung outer loop mo ay per row, yung outer loop mo naman ang tinatraverse ay per column. Largest element in each row, so ganun din, yung statement sa loob, per each row yan ginagawa, hinahanap yung largest. So kung gusto mo malaman yung per row, kailangan mo siyang ilagay sa loob ng outer for loop na nagtatraverse per row. Okay, so syempre, pwede ka ding magkaroon ng 3D, 4D, 5D arrays. So example ng application yan ay kung meron kang array of objects. So tapos let's say per object mo ay may characteristic na attributes na represented by a 2D array. So parang meron kang 3D array. So may example to sa structural analysis. So per element mo sa structural system ay may attributes na represented ng 2D array. So, parang meron kang 3D array essentially. Okay? Pero hindi na natin siya i-encounter dito sa course. Kasi as long as alam nyo na yung basics ng 1D and 2D arrays, madali na lang siyang i-extend to multidimensional arrays. So, that ends this content. And ang next content natin will be about arrays and functions, and in this content, pag-aaralan natin kung paano magkaroon ng parameters na arrays, etc. etc.